We have here the Page of Cups. Looks like someone here, no, ay parang, alam mo yung may offer siya sa'yo, pero parang feeling niya ang small lang ng offer niya sa'yo. You know what I mean? Yeah, straight up, this person here parang gusto niya ditong lumapit sa'yo. If it is love, because it is cup, no? Parang yung kaya niyang ibigay sa'yo, kaya mo yung maibigay sa sarili mo. Kaya parang medyo hindi pa siya makalapit or hindi pa makagawa ng aksyon kasi parang yung offer niya sa'yo, parang kaya mo naman bigay sa sarili mo. Oh, isa na naman bang hugot ito? Kasi dun sa ating main channel may hugot din dun, 'di ba, sa kabila, 'no? So, kung gusto ninyo mga babes na mapanood yung ating collective readings, araw-araw din tayong nag-a-upload dun, click lang yung link diyan sa ating description box ng reading na ito para makatawid kayo there, okay? So, alamin natin 'yan. Ba't gano'n naman 'yun? Bungad pa lang, 'no? Gano'n na agad kabigat, 'no? So, let us see. Okay, so let us see ano pang mga ibang mga details or informations that you need to know. Oh, okay. Bottom of the deck, Two of Swords, Four of Swords, Three of Wands. Center of the reading ay Knight of Swords energy. Moving towards justice. Okay. So, kung ano man ito, no, paunang mensaheng nakukuha ko dito, mga babes, no, ang bigat naman nito. Kung sino man tong enerhiya na to na kumokonekta sa'yo, no, ito yung energy rito ng someone, no, na hindi mo lang alam, with the moon energy, no, mas lalo mong napapamukha daw sa kanya ngayon na hindi kayo nababagay para sa isa't isa, ayan oh. In other words, hindi siya aabot sa label mo ngayon. Yan oh, hindi siya aabot sa level mo, sweetheart. Ganun yung energy ng iyo ritong person. Yes, no? Kaya naman, with the death energy, nagluluksa rito ang kanyang puso. Triggered ang lolo mo. Or ang lola mo rito, 'no? Wala tayo ditong gender, LGBT kasi of course welcome din kayo, babae, lalaki, 'no? 'Yan. So, bago natin pag-usapan pa ito more, 'no, 'yan nagbuntong hininga ako because talagang naramdaman ko, 'no, na ang lalim, 'no, ng hugot nitong person na ito sa'yo, sweetheart. Unintentionally at hindi mo 'yun sinasadya. Unintentionally, 'no, pero 'yun yung parang napapamukha mo sa kanya na hindi kayo nararapat para sa kanya, na hindi kayo, bagay sa kanya 'no, like hindi siya bagay sa'yo. So, hi and hello there new subscribers. My name is Yan, returning Istambayers ko and Puyaters. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At nandun pala mga mahal, mayroon pa po tayong main channel kung saan nag-upload din tayo every day ng collective readings for all signs. At kung hanap ninyo ay reading per zodiac sign, meron din tayo doon, sweetheart. So, link niyan down below sa ating description box. Okay? Pinutin lamang yan and it will take you there. Taray! It will take you there. Hindi kailangan mamasahe, i-click niyo lang 'yan, okay? So, yun yung mga babes 'no, eto yung ating reading kung saan timeless tayo, puwedeng nangyari na 'to sa iba sa inyo, to some of you naman puwedeng nangyayari na ngayon, sa present moment or kasalukuyan at siyempre sa iba ay puwedeng mangyayari pa lang like isang prediction sa inyong future, okay? So,
Okay, kung sino man 'tong energy na 'to, definitely here your person who really wants to start something big, something like a big, fresh, new start with you guys, for the both of you. Pero with the sun energy, it looks like, no, yeah, yung iba sa inyo, this could be your person na pwedeng may anak kayo niyan, literally. But okay, yung iba doesn't have to be na may anak kayo nitong person na 'to. Of course, LGBTQs, of course, welcome din kayo na maybe this is your ex-boyfriend, maybe this is your ex-girlfriend, maybe this is your ex-live-in, maybe this is your ex-partner, your ex-husband, your ex-wife right here. But definitely the sun gives me this type of message, big message, no, na klaro, malinaw na malinaw, crystal clear mga babes 'no, nakikita nitong tao na 'to dito 'no. Hindi mo man intensyon ito, bagay na Queen of Coins energy, Ten of Coins right in here 'no, nagluluksa ang puso niya dito 'no, dahil mas lalo niyang nasasabi sa sarili niyang hindi na siya nababagay sa'yo. Bakit Miss yan? With the Queen of Pentacles energy, Ten of Coins, nakita ko rito na gumawa ka ng sarili mo rito, no, na kapalaran. Gumawa ka rito ng paraan upang mapaunlad ang iyong buhay. Gumawa ka rito, no, ng paraan upang makatindig sa iyong sariling mga paa. Look at the ring you're wearing. Isn't it look like a crown? Oh, 'di ba? So, kung sino man 'tong energies na 'to mga babes, nakikita natin dito na ito yung klase ng energy 'no, na talagang you are the queen and you are the king now. Ibig sabihin 'no, the Queen of Coins 'no, meron ka na ritong magandang posisyon 'no, in terms of your money flow. Excuse excuse me. Ibig sabihin yung iba sa inyo puwedeng na-promote kayo sa inyong work or yung iba sa inyo gumanda ang inyong kita, negosyo man 'yan 'no, or yung salary mo tumaas 'no. So, nakita natin dito yung recognition and even yung credits mo rito 'no, sa iyong trabaho or ano man yung ginagawa mo para kumita. Ten of Pentacles energy 'no, nakakabuo ka ng matibay na pundasyon sa iyong kaperahan at napag-iiwanan mo na ang person na ito. So, nakita natin dito na may balita siya sa anumang mga tagumpay na nangyayari sa buhay mo. Unti-unti at isa-isa mo nang natutupad ang mga pangarap mo, Nine of Cups energy. May nakita ko dito na parang, I don't know, I don't know if it's online or what, no? There's something about the beach vibes or nature vibes. So parang parang ikaw ito na nakapunta ka sa mga nature, sa mga dagat, no? At may mga pictures ka doon, no? Maybe nadala mo sa isang vacation yung whole family, no? Na dati, no? Parang imposible yun sa katayuan mo in terms of money. Dati alam niya yun. Pero ngayon, you can provide, no? And you can afford, 'di ba, na bitbitin yung whole family mo sa isang bakasyon, sa isang beach, 'di ba? So, ano man 'yan 'no, like anumang klaseng bakasyon 'yan, staycation man 'yan or whatsoever 'no, hindi mo 'yan nagagawa dati because of your, issues with finances, your concerns with finances, and now you are the queen, you are the king in your own world 'no, mapanegosyo man 'yan or work, you could have both but, just take only what resonates. But yeah, I do see 'no, a queen and a king, yun ang energy mo sweetheart. That's why this person here pakiramdam niya na pag-iiwanan na siya rito 'no, mas lalo niyang nararamdaman na hindi kayo nababagay na 'no, na dalawa, 'yan 'no. Pero meron ditong banggitin ko lang, mangilan-ngilan 'no, na parang meron ditong energy for few of you lang naman 'no, pero high chance na ex niyo talaga ito 'no. Pero dun sa for few of you, nakikita natin dito na ito yung person na puwedeng matagal ng may gusto sa'yo 'no. Feel mo naman kasi yung mga sinasabi niya na gusto ka niyang makasama, yung mga gano'n 'no. May mga chat siya rito na parang alam mo na may crush yan sa'yo o may gusto yan sa'yo 'no, pero hindi niya magawang umamin kasi nga nahihiya. Okay, dahil iba na ngayon ang katayuan mo sa life 'no. Paangat ang iyong life beh 'no. So nakikita natin dito na nagtutuloy-tuloy ito 'no, na maganda ritong kapalaran mo when it comes to money 'no, when it comes to your finances 'no. You're definitely creating a very strong foundation in terms of your money 'no. Yung money goals mo nagagawa mo dito. I do see 'no, na for a lot of you, this is your ex na andiyan lang, nakatanaw sa tagumpay mo, pero alam mo yon 'no, yung energy niya rito yung parang napag-iwanan siya 'no, yung parang 'pag lumapit siya sa'yo nakakahiyang dumikit sa'yo.
Gano'ng klase ng energy. At nakikita natin dito na when, may mga times 'no, that with the Two of Swords energy, literally gusto niya talaga rito 'no, na kumontak sa'yo, i-chat ka, i-text ka, tawagan ka, mag-video call, mag-voice call, mag-voicemail 'no, hindi niya magawa. Kasi siya rito ay nanliliit rito sa kanyang katayuan ngayon 'no. Especially meron talaga siyang mga balita sa'yo 'no, hindi siya nahuhuli pagdating sa balita 'no, lalo na patungkol sa'yo, 'yan 'no. So, kung sino man 'tong energy na 'to na hindi siya rito mga babes 'no, yung energy ng walang pakialam sa'yo, oo, hindi nga kayo rito nagkakaroon ng literal na pag-uusap, pagcha-chat 'no, or communication back and forth, wala mang gano'n. Pero tuloy-tuloy yung kanya ritong pagsagap ng balita patungkol sa'yo, kaya nga alam niya yung mga nangyayari ngayong tagumpay in terms of your kaperahan 'no. So, hindi naman siya yung klase ng energy dito mga babes na gusto niyang kumubra sa kung ano yung kinikita mo or gusto niyang makibahagi 'no, sa kung anong meron ka. Pero yung energy ng parang, alam mo yung parang bigla siyang yung pakiramdam niya parang bigla siyang naging walang kuwenta, gano'n straight up 'no. Parang yung energy niya rito parang 'pag tinabi siya sa'yo 'no, parang mukha siyang katulong, gano'ng klase ng angels, ikaw mukha kang amo, gano'n yung peg ng nasa isipan niya 'no. So, parang yung antas ninyo ang layo 'no, ang laki na ng kaibahan 'no. So, parang feeling triggered siya kasi parang may energy rito na hindi sana magiging ganito kung nandun siya sa tabi mo 'no, dun sa mga times na paangat ka pa lang, okey? Kasi hindi mas nakakahiyang dumikit sa'yo or tumabi sa'yo 'no, kung nung time na yun nakabalik na siya agad. Pero ngayon iba na, kasi 'pag bumalik siya rito 'no, ang iniisip niya agad dito para na kayo ritong mukha talaga kayong amo, siya mukha talaga siya ritong katulong. Gano'n yung nasa isipan niya. So, see how this person here describes your status, it's far different, 'di ba? So, gano'ng klase ng energy kaya nahihiya siya rito 'no. So, parang pakiramdam niya hindi siya nababagay sa isang tulad mo 'no. Hindi niya deserve yung isang tulad mo, pero hindi mo yun alam because you're focused on your finances, okay? So maybe 'no, you have this business na tuloy-tuloy yan or maybe you also have your career, job ongoing 'no, or maybe this is you basta tuloy-tuloy yung kita mo rito. We're talking about the Ten of Pentacles 'no. So kung hindi mo alam na payabong ka 'no or team payaman ka rito sweetheart, then I'm gonna tell you, it's team payaman ka na talaga 'no. So, paangat ang iyo ritong life at ito ay magtutuloy-tuloy. You might not be seeing it now, pero kapagka tiningnan mo rito yung sarili mo 'no, makikita mo rito mga babes na talagang meron at meron ka na talagang pagbabago sa iyong pinansiyal. Makikita mo na itong ipon mo ngayon 'no, ay mas malaki kumpara sa naipon mo 'no, dati or nitong nakaraang taon or mga gano'ng klase 'no. So, I do pick up na mas okey ang buhay mo with the Four of Swords energy ngayon kumpara sa dati, especially when it comes to your money, ano. So, kung sino man itong energy na 'to, nakita rin natin dito with the Four of Swords, talagang hindi talaga siya makakakbang palapit sa'yo, hindi makagawa ng paraan para mag-reach out at kumontak sa'yo. So, with the Three of Wands, nakikita rin natin dito 'no, na parang may energy siya rito ng wala lang, wala na akong magagawa kundi maghintay, ano. Hindi maghintay para bumagsak ka, walang gano'n, para makalapit na siya sa'yo. Hindi naman gano'n ka-bad or kasama ang kanya ritong isip 'no, pagdating rito sa'yo. Actually, you might not believe it, but it's true that this person here is happy sa mga naa-attain mo, naa-achieve mo ngayon, especially sa'yo ritong kaperahan 'no, lalo na kung may anak kayo 'no. Kasi siyempre 'no, kapag maganda ang kaperahan mo, mas mapo-provide mo pangangailangan ng inyong kid 'no, or children if you have 'no. Pero yun nga, wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, just take only what resonates 'no. Okay, meron man kayong anak or wala, happy siya sa mga naa-achieve mo ngayon at sa mga money goals rito 'no, na natatamasa mo. Nakikita niya, eh, 'no, I don't know if that's featured stories or reels, but this person here is seeing your whereabouts or what's happening, what's going on sa iyong life, okay? Updated po siya. So, nakita natin dito na
sa bottom of the deck hindi niya rin alam, Three of Wands energy 'no, kung hanggang kailan siya maghihintay rito, kung darating pa ba yung time rito 'no, na mararamdaman niyang karapat-dapat siya sa'yo and alam niya naman that the only way to do it is to improve his or herself 'no, to become better version ng kanyang sarili 'no, and also para mas paangatin rin rito 'no, yung kanyang kaperahan 'no. So magsa-strive siya rito, alam niya yon kailangan niya ritong mag-effort, paghirapan 'no, kung gusto niya rito ma-promote, tumaas ang kanya ritong sahod 'no, or what, or mas mag-isip pa ng ibang paraan 'no, magagandang mga ideas, concepts 'no, kung may negosyo siya rito 'no, alam niya, eh, na parang alam mo kasi medyo ma-pride din siya, eh. Ma-ego din kasi siya, na parang eto siya na kailangan may ganito din ako kagaya nung kay Collective para hindi ako mahiya na lumapit sa kanya, you know. Ang sinasabi niya ron kailangan meron din siya rito na parang, nangyayari sa life niya 'no, para pumantay-pantay naman siya or lumevel naman siya sa'yo ritong katayuan sa life ngayon or sa status ng life mo ngayon, you know what I mean? Yeah, yun yun. So, for the initials right in here, yes, we have T, P, M, R. For E, it could be more than one, so just take only what resonates. We have here I, G. Oh, baka sa IG ka niya fina-follow or baka sa IG niya tinitingnan ang iyo ritong mga ganap sa life, okay? Moving forward, we also have here A, and last but not the least, we've got the letter J. Maybe someone's nickname could be AJ or initials AJ. Just take only what resonates. So, ito yung mga messages right here for ya. Sweetheart, again, name your Yana on me. For the girls, saying Yana Duna. For the boys, Sarang Hail, Love and Light. 안녕.